Meron tayong bagong series ng ating lesson sa ating Bible study. Ito po ay ang pamagat po natin ay The Gospel of God's Grace. Alam nyo, ako'y natutuwa sa Panginoon nung ako po ay nagsisimulang umattend sa HTBC family, kung saan po ang ating senior pastor, Pastor Jesse Velasco, ang siya pong head pastor na tinawag ng Panginoon dito sa bayan ng Naik, lagi ko nadidinig. Sa kanya ko laging nadidinig yung sinasabi niya na sa biyaya ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon. By the grace of God. Lagi ko nadidinig yon. Now, sa patuloy pong pagsama sa ating head pastor, sa kanya ko din po nadinig yung salitang grace ng Panginoon. Yung mensahe ng grace ng Diyos. Kaya po, ang ating pong magandang topic ngayon ay the Gospel of God's Grace. Ano po ba yung Gospel of God's Grace? Alam niyo po, si Apostle Paul, kung mapapansin po ninyo, sa kanya pong mga sinulat sa Biblia, sa New Testament, sa kanya pong panimulang bati o salutation, sa mga writings niya sa New Testament, lagi po siyang gumagamit ng ganitong klase ng salutation. Halimbawa, sa Galatians chapter 1, verse 1 to 4, sabi po sa Bible, Paul, an apostle, not from men, nor through men, but through Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead, and all the brethren who are with me, to the churches of Galatia, grace to you and peace from God the Father and our Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil age, according to the will of our God and Father. So ginamit niya yung salitang grace and peace sa kanyang panimulang bati, sa kanyang sulat sa Book of Galatia, sa mga taga-Galatia. Now dito naman, sa mga taga-Korinto naman, ganon din ang ginawa ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 1, verse 3, sabi niya, grace to you and peace from our God, Father of our Lord Jesus Christ. Now, sa Ephesians naman, sumulat siya sa mga taga-Epeso. Ephesians chapter 1, verse 2. Ang sabi naman niya, grace to you and peace from God, our Father and our Lord Jesus Christ, of our Lord Jesus Christ. Alam niyo po, akala ko nung una yun na lamang ay panimulang bati na pag sumusulat tayo ng sulat, di ba, sa ating mga mahal sa buhay, pag tayo gumagawa ng text. Pero alam niyo po, hindi lamang po yun isang salutation o panimulang pagbati. Sa halip, yun po talaga ang gospel na ipinipreach ni Apostle Paul. Ang gospel na kanya pinipreach is about the grace of God. Tingnan niyo po, dito po sa Acts chapter 20, verse 24, sabi ni Apostle Paul, but none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish the race with joy and the ministry. Okay? And the ministry which I received from the Lord Jesus Christ to testify or to preach to the gospel of the grace of God. So meaning, ang gospel na pinipreach ni Apostle Paul is about the grace of God. So mamaya matututo na natin, ako ba ay nagpipreach ng gospel talaga ng Panginoon? Tingnan niyo po. Sabi po dito sa Romans chapter 1 verse 16, si Apostle Paul din na nagsulat, hanggang 17, sabi niya, for I am not ashamed, hindi ako nahihiya, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, to everyone who believeth, to the Jew first, and also to the Greeks. Sa verse 17, sabi niya, for therein is the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it written, the just shall live by faith. So ang pinipreach ni Apostle Paul is about, yung gospel na kanya pinipreach is about the grace of God. Kaya napakahalaga na matutunan natin, malaman natin, ano po ba yung grace? Ano po ba yung gospel? Meaning, ang grace is the gospel. Ang gospel dapat ay dahil sa grace ng Panginoon. Ang tunay na magandang balita ay ang tungkol sa grace na yon ng Panginoong Hesus. At yon, ang grace na yon ay si Lord Jesus Christ. Ang tunay na gospel is about God's grace at ang grace na yon ay si Lord Jesus Christ. Ang ibig sabihin ng grace is undeserved favor of God. Hindi tayo deserving, hindi tayo karapat-dapat. Unearned
Pag sinabing unearned, hindi dahil sa salita ng pagsisikap. Nagsikap ka, kaya natanggap mo yung grace ng Panginoon. No, no, no. Hindi po yon. Unmerited favor. Hindi dahil sa mabubuti mong nagawa. Merit. Nagbigay ka ng bigas, nagbigay ka ng ganito, nagpagawa ka ng simbahan, kaya natanggap mo yung grace ng Diyos. Hindi po yon. Ang ibig sabihin ng grace is undeserved favor. Hindi tayo deserving. Tayo makasalanan, hindi tayo deserving sa biyaya ng Panginoon. Pero binigyan niya tayo ng kanyang grace. Hindi dahil na-earned natin, dahil mabait tayo, hindi to merited, hindi to dahil sa ating mga gawa. Ang grace, ang ibig sabihin ng grace, na tinuro sa atin ng ating senior pastor, si Pastor Jesse, sabi niya, ang ibig sabihin ng grace, ibinigay ng Diyos sa atin ang ating kailangan. Hindi yung nararapat sa atin. Sa ating pagiging makasalanan, ano pa ang dapat sa atin? Di ba? Palo, sumpa. Yun ang karapat-dapat sa ating mga makasalanan, sa ating mga tao. Pero, dahil ang Diyos ay pag-ibig, siya ang grace, ang binigay niya sa atin, ay yung nararapat sa atin. Amen. Di ba? Napakabuti ng Panginoon? At hindi lang po yan. Ang gospel of grace ay ang power. Power for the deliverance of the present works of darkness. Dadating ang time, lalalim po tayo dyan. Tignan niyo po, pag binalikan natin yung Galatians chapter 1, verse 4 kanina, sabi dyan, Jesus Christ who gave Himself for our sins that He might deliver us from this present evil age, according to the will of our God and Father. So, ibig sabihin, yung gospel na yan, meron niyang power para tayo ay ma-deliver sa takbo na masamang sanlibutan ito. Kaya hindi lamang siya for salvation ang ating ang grace ng Panginoon. Kalakip niyan, meron niyang power. Meron niyang ibinigay sa atin. At dadating ang time, tayo po ay pag-aaralan natin yan sa biyaya ng Panginoon. Yung word gospel, it becomes religious term. Naging religious term na lamang ngayon sa mga panahon natin ngayon. Nawala na yung tunay na meaning ng gospel na yan. Marami mga tao, ina-associate nila yung gospel sa kanilang mga religion. At kahit sa mga Christian churches ngayon, hindi po lahat, no? Pero merong mga Christian church na yung gospel, nawawala na talaga ng kabuluhan, na tunay na kabuluhan. Ginagamit na lamang yung gospel na yan, pero yung salitang, sila nagpipreach ng gospel, pero hindi talaga tunay na gospel ng good news ang kanilang pinipreach. Yung gospel, ibig sabihin, sa Greek word ay euangelion, which was translated gospel. Not only mean good news, sa totoo lang, hindi talaga siya parang good news lang. But it was actually describing nearly too good to be true. Sa sobrang ganda ng gospel, sa sobrang tindi ng pagpapakita ng Diyos ng kanyang pag-ibig sa atin. Tinranslate ito ng iba na nearly too good to be true. Pero ang katotohanan dyan, it is too good and it's true. Amen po. The gospel is good news, hindi bad news. Marami nagsasabi na nangangaral sila ng gospel. Pero ang pinangangaral naman nila ay hindi good news, kundi bad news. May makikita kayo mga placards, di ba? Nakalagay doon, turn or burn. Turn or burn. Minsan may nakikita ko mga placards ganyan, nakapost sa internet. May mga placards sila. Minsan nasa damit nila yan. Turn or burn. Alam niyo po, sasabihin ng iba, well, I'm preaching the gospel. At ang pinipreach niya, God hates sin. He's angry at you. Repent or burn. Change your way or you're in big trouble. Magbago ka, kung hindi, nasa malaking problema ka, delikado ka. That's not the gospel. Because it's not about the grace of God. Totoo naman na mayroong punishment sa kasalanan, but the gospel emphasizes God's answer to it. Yun ang pinipreach ni Apostle Paul. Mabuting balita. Totoo naman, mayroon talagang impyerno. Mayroon naman talagang kapahamakan. Nagkakasala ang tao. Pero hindi doon ang kanyang focus. Hindi sa kapahamakan ang kanyang focus. Hindi nakapokus sa sin. Ang pinipreach ni Apostle Paul, ang kanyang emphasis, yung God's answer sa ating pagiging makasalanan. Kailangan pa ba mag-preach patungkol sa kasalanan ng tao? Ang gusto ng Panginoon at ang gusto ng Diyos na malaman ng mga tao, ang emphasis natin, ang tunay na gospel,
is about yung answer ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya ginamit ni Apostle Paul yung term na gospel at saka grace. Kasi yun ang tunay na gospel, it's about the grace of God. Sasabihin ng yung ibang tao, you are a sinner. If you don't repent, you're going to hell. Turn or burn. Totoo naman talaga yung mga statement na yun. There is heaven, there is hell, God and devil. At you will go to hell. Pupunta ka talaga sa impyerno kapag hindi ka nagrepent o nireceive mo ang salvation ng Panginoon. But even though all of these are true, it is not the good news. Hindi lang good news. Ang ginagawa nila, pananakot tungkol sa impyerno. At yun ang tinatawag nilang gospel. Ang gospel is not about fear. It is about the free gift of God through our Lord Jesus Christ. Hindi yung pananakot. Hindi sasampalataya ang tao sa Diyos dahil sa takot. Hindi po yun. Ang gusto maunawaan ng Panginoon, tayo lalapit sa Kanya dahil naunawaan natin yung gaano niya tayo kamahal. Gusto mo ba na yung anak mo susunod sa'yo dahil sa takot lang siya sa'yo? Napapaluin mo siya? O dahil susunod siya sa'yo dahil alam niya na mahal mo siya? At ang pinagagawa mo sa Kanya ay kasi sa Kanya ikabubuti. Hindi po ba yun ang maganda? Susunod tayo sa ating mga magulang, hindi dahil sa fear na tayo hahambalusin, papaluin tayo. Ibang klaseng pagsunod yon na nabuo sa takot. Ang gusto ng Panginoon, kung tayo susunod sa Kanya, yun ay bunga ng pagkakilala sa kabutihan ng ginawa niya sa atin. Amen po. Tingnan niyo po. Sa Romans chapter 1, verse 16 to 17, babalikan natin yung verse na yan. Sabi ni Apostle Paul, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation." Ang focus ng kanyang preaching ng gospel is about salvation. Pagliligtas. "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. For the Jew first, and also for the Greek." Verse 17. Apakaganda ng verse 17 na yan. Sabi ni Apostle Paul, "For in it," ibig sabihin ng in it, doon sa gospel na yun, in it, in the gospel, the righteousness of God is revealed. Not the sinfulness of man ang nire-reveal ng gospel. Hindi doon nakafocus. Sabi niya, "For in it, in the gospel, the righteousness of God is revealed." Ano po ba yung righteousness na yun? Di ba yung righteousness ng Diyos na yan ay gift sa atin ng Diyos? Napag-aralan natin yan sa ating mga past lesson. It's about the benefits of justification by faith. Ang righteousness ng Diyos, yun ay regalo niya sa atin yon. Na gusto-gusto ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpipreach natin ng tunay na gospel, matanggap ng mga tao yung righteousness na yon na galing sa Diyos. Hindi doon nakafocus sa condemnation, sa fear. No. Ang focus natin pag tayo nag-preach ng gospel, sabi ni Apostle Paul, "For in it, in the gospel, the righteousness of God is revealed." I-reveal mo sa mga tao na gusto kang iligtas ng Panginoon, hindi tayo righteous, pero gusto ng Panginoon Kristo, yung kanyang righteousness, ang ibigay niya sa atin. Good news, di po ba? Amen po. Sinong tatanggi pagka ganoon ang pagpipreach natin sa mga tao? Sabi niya, "From faith to faith, it is written, the just shall live by faith." Amen po. Alam niyo po, minsan meron ako nadinig na isang tao na nagsabi, sabi niya, "Gusto ko sanang mag-church sa inyo, kaso may bisyo pa ako." Tapos yung isang katabing Christian, ang sagot niya, "Tanggalin mo muna ang bisyo mo bago ka mag-church." Hindi nung tamang pag-share ng gospel. You repent first bago mo matanggap ang goodness ng Diyos, yung approval ng Diyos. Hindi po ganoon. Sabi sa Romans chapter 2 verse 4, sabi diyan, or you do not despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance." Amen. Ang pag-finish natin ay ang goodness ng Diyos, the goodness of God, at ang goodness ng Diyos na yon ang maglilid sa tao para magsisi. Pag nalaman niya na mahal siya ng Diyos, kahit gano'n siya kasama, kahit hindi siya perfect, at wala namang taong perfect, pag nalaman niya na kahit gano'n, tanggap na tanggap siya ng Diyos, yung goodness ng Diyos na yun na maglilid sa iyo
o sa atin para tayo magsisi at magbago. Kaya hindi tama yung sasabihin na, gusto ko sana mag-church, kaso may bisyo pa ako tanggalin mo muna yung bisyo mo. Ang Diyos ay banal. Hindi tayo pwede yung mga may bisyo lalapit sa Diyos na banal. Di mo ba? Sino ba naman tao ang banal? Wala namang banal dito. Tayo ay pinaging banal ng ating Panginoon Kristo. Pag na-realize nila yon, naunawaan natin yon, naunawaan ng mga tao na sesyaran mo ng gospel of God's grace, yung kabutihan ng Diyos na yon, yun na maglilid sa kanila o maglilid sa atin para tayo ay magsisi. Kaya tingnan niyo po, example sa Romans chapter 6 verse 23. Alam natin yung verse na yan. Sabi niya, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Alam niyo, maraming religion ang nakafocus nila dun sa unang salita, statement. The wages of sin is death. At tinatawag nila yun na gospel. Buong puso sila nagpipreach nun about hell, fire, damnation. For the wages of sin is death. Pagiging makasalanan nyo, mamamatay kayo. Kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ganon din ang aking na-experience noon. Kaya minsan may mga time, condemn mo ang sarili mo. Mas namamagnify ang sin. Pero ang tunay na gospel, ang mas minamagnify yung ginawang sakripisyo ng ating Panginoon Kristo. Yun ang tunay na gospel. Huwag nating ikat, for the wages of sin is death. But, di ba? But, the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. So pag naunawaan ng tao yan, magkakaroon siya ng pag-asa. Magkakaroon tayo ng pag-asa. Dahil tayong lahat, guilty naman talaga tayo sa ating mga pagkakasala. Pero maunawaan natin, but the gift of God. So mayroong gift ang Diyos na gusto niya ibigay sa atin. Is eternal life. Paano yon? Through our Lord Jesus Christ. Amen po. Kaya kung nakafocus sa sin at judgment, hindi yun ang gospel. The true gospel specifically refers to the means by which we are saved. We are saved by faith in what Jesus did for us. Not by faith in what we do for Him. Kundi kung ano yung ginawa ng ating Panginoon Kristo para sa atin. Yun ang tunay na gospel. The gospel is God's free gift of eternal life. Yun ay libre, kaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. The good news is that God doesn't want you to send anyone to hell. Hindi ang Diyos ay sabik na magtapon ng tao sa impyerno. Hindi ganoon. Ang Diyos ay pag-ibig, remember? Kaya ang good news, bagamat tayo makasalanan, bagamat ang tao ay makasalanan, ang good news, hindi kalooban ng Diyos na ikay mapahamak. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoon Kristo. Kaya, kung merong kailangan tayong i-arrange, o tayo po ng mga workers ng ating church, o ikaw na nag-aspire ka na preacher ng Panginoon, doon tayo lumalim sa grace ng Panginoon. Dahil yan ang kailangan ng mga tao. Ano po? Hindi mo na kailangang dumaan pa sa mga iba't ibang klase ng instruction ng mga religion. Yun ay biyaya ng Panginoon, gift niya sa atin. Ang kailangan mo lang gawin, believe and receive. Believe what Jesus has done through His death, burial, resurrection, and receive the cleansing from all your sins and the freedom and liberty in it. Yun ang gospel. Tanggapin natin yung ginawa ng Panginoon Kristo para sa atin. The gospel is directly related to the grace of God. Yun talaga yun. That's the only way this forgiveness of our sins can be obtained. Hindi yung sa magagawa mo sa sarili mong holiness, sa good works. Alam nyo, hindi naman nililigtas ng Diyos yung mga mabubuting tao lang. Dahil wala naman talagang mabuti, sabi sa Bible. Di ba sabi sa Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya hindi nililigtas ng Diyos yung matuwid, yung mababait lang. Dahil wala naman talagang mabait na tao, perfect na tao, wala naman talagang ganun. Di po ba? Sa halip, sabi sa Romans chapter 4 verse 5, He justifies the ungodly. Sabi sa Tagalog, datapwat ang hindi gumagawa, kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa mga makasalanan. So, ibig sabihin, ang Diyos ay nagpapawalang sala sa mga makasalanan. Kung ikaw yung makasalanan, ako yung makasalanan,
Ang Diyos ay nagpapawalang sala sa atin. At pinawawalang sala niya tayo dahil sa ating pananalig sa Kanya. Ulitin ko po yung verse. Romans chapter 4 verse 5. Datapwat ang hindi gumagawa o yung nagsisikap kung hindi nananalig sa Diyos. Pinananaligan yung ginawa ng Panginoong Kristo para sa Kanya, para sa atin, na nagpapawalang sala sa makasalanan. God justifies the ungodly. Sabi niya, ay pinawawalang sala dahil sa Kanyang pananalig kay Jesus Christ. Amen. Kaya ang false religion, ang tinuturo nila, yung magkakaroon ka ng right standing sa harapan ng Diyos, matatanggap mo ang Kanyang blessing, yung Kanyang favor, ang resulta ng iyong good works, ng iyong goodness. Yun ang false religion. Kasi wala namang matuwid, wala kahit isa. Hindi natin kailangan pagsikapan para lang ikaw ay tanggap ng Diyos. Sasabihin nila, kailangan mo mag-membro sa church namin para ikaw ay ligtas. Kailangan mo lagi magbigay ng iyong tithes. Kailangan mong gawin lagi ito. Susundin mo yan. Pag nagawa mo lahat yan, accepted ka ng Diyos. Hindi po yun ang gospel. Yun against, anti-gospel po yun. Against po yan sa good news ng Diyos. Against yan sa grace ng Diyos. Dahil binibigyan niya ng pabigat sa pangatao. Dahil hindi natin kayang dalahin lahat yun. Sino ba sa inyo dito ang hindi na nagkakasala? Di po ba? Sino po ba sa inyo dito ang talagang mula pagkabata niya hanggang ngayon ay walang absent sa church? So hindi po talaga yon. Hindi sa membership, hindi sa pagbibigay ng tithes para tayo ay maligtas, hindi sa paggagawa ng mga rituals ang ating salvation, yun ay pre-gift na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya tingnan niyo po, dito po sa Galatians chapter 1 verse 6 to 7. Sabi ni Apostle Paul, I marvel that you are turning away so soon. Sabi niya, bakit ang dali niyong lumihis? I marvel that you are turning away so soon from Him who called you in the grace of Christ to a different gospel. So nagsimula yung mga taga-Galatia about belief nila kay Lord Jesus Christ, tapos ito na ngayon, bigla na lamang silang nata-turn away. Napapalayo sila sa tunay na gospel. Sabi ni Apostle Paul, wala naman talagang ibang different gospel. Isa lang talaga ang gospel. Sabi niya, ayun ang gospel ng grace of Christ about kay Lord Jesus Christ. Sabi niya, verse 7, which is not another gospel. But there are some who trouble you and want you to pervert the gospel of Christ. Ibig sabihin ng pervert, binabaloktot. Nililiko yung tunay ng gospel of Jesus Christ. Amen. Tingnan niyo po, si Apostle Paul, ganun ang kahasang pagre-rebuke sa pag-pervert ng ibang mga nagtuturo tungkol doon sa grace of God, sa gospel na yon. Hindi naman talaga nila totally tinatatwa ang gospel, subalit hinahano nila ito ng pagsunod pa sa kautusan. Tingnan niyo po. Okay, tama. Si Lord Jesus Christ ay Savior, kailangan pa ding nakabase sa sarili mong gawa, yun ang kanilang katwiran. Tama nga, si Jesus ay Savior. Pero, kailangan nakabase sa sarili mong gawa, kabaitan, performance, para sure na maligtas ka. Ang tawag natin doon, Jesus plus. You doing these things, gagawin mo pa yan. Pero sabi ni Apostle Paul, hindi. No. Kapag pinagsikapan mo pa ang marami mga bagay para lang maligtas ka ng Diyos, hindi yun ang tunay na gospel. Tingnan niyo po dito. Gawa chapter 15, verse 1 to 29. Dahil since po ito ay Bible study, magba-Bible study po tayo. Magbabasa tayo ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po Gawa chapter 1 hanggang 29. Sabi po dito, babasahin natin, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea, itinuturo sa mga kapatid ang ganito, sa mga Christian. Sabi nila, kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moses, hindi kayo maliligtas. So, ang pinuntahan nila, yung mga taong Christian na, yung mga nasave na mga hentil, na nasira ni Peter, nasira ni Apostle Paul tungkol sa grace ng Diyos. Pagkatapos, mayroon ibang mga tao na may yung mga religion ng Judaism, pinuntahan nila. Pagkatapos, ang sabi nila, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuturo sa mga kapatid ang ganito, kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moses, hindi kayo maliligtas. So, ibig sabihin, dinadagdagan nila ngayon yun. Jesus plus law of Moses.
Okay, next verse, tingnan natin. Tinutulan ito ni Apostle Paul at ni Bernabe at naging mainitan ng kanilang pagtatalo tungkol dito. So nagkaroon talaga sila ng usapin. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa bagay na yon, sa suliraning yon. Okay, tuloy natin. Sinugong nga nila sila sa iglesia at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, binalita nila ang paghihikayat ng mga hintil. Ito'y labis na ikinagagalak ng mga kapatid. Sabi, tuwan-tuwa sila, wow, kahit yung mga Gentiles, ng mga hindi Hudyo, tumanggap kay Jesus Christ, tuwang-tuwa sila, blessed na blessed sila. Okay, next. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda at ng buong iglesia at isinalaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Okay, next. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at ang sabi nila, kailangang tuliin ang mga hintil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moses. So siguro natakot yan yung mga lalaki, no? Yung mga tutuliin ba naman? Naku po, masakit yun. Okay? Next verse, tingnan natin. Nagpulong ang mga apostol at ang mga matatanda upang pag-aralan ng suliraning ito. Okay, next, tingnan natin. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Peter. Si Apostle Peter. Sabi niya, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hintil ang mabuting balita at sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakakasaliksik ng puso ang nagpapatotoo, tulad natin, sila'y tinanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, nung nag-preach si Apostle Peter sa mga hintil about kay Jesus Christ, ang Holy Spirit, tinanggap nila. Hindi dahil sa sumusunod sila sa kautusan, kundi lang sa kanilang pananalig kay Jesus Christ, tinanggap nilang Holy Spirit. Ano ba ang Holy Spirit sa Bible? Di ba ang Holy Spirit sa Bible ay tatak ng inyong pagkahirang, tatak ng ating kaligtasan. Amen. Okay, tuloy natin. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Sundan niyo po yung verse na yan, ha? Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang mga puso sapagkat nanalig sila kay Jesus Christ. So, nung tinanggap nila si Jesus Christ, nilinis na ng Diyos ang kanilang mga puso. Sa mata ng Diyos, malinis na sila, saved na sila, accepted sila, tanggap sila. Amen. Tuloy natin. Ito, sabi ni Apostle Paul, bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Diba? Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Maraming mga tao minsan marunong pa sa Diyos. Nadidisregard yung ginawa ng Panginoon Kristo. Marunong pa sila sa Diyos. Bakit pa marunong pa kayo sa Diyos? Bakit ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan ni ng ating mga magulang? Tingnan nyo, tinawag ni Apostle Peter yung kautusan na dalahing mabigat. Nasabi niya, kahit nga tayo kahit nga yung ating mga ninuno, hindi nga nila napasan yun, hindi nila nga nagagawa yun . No, bakit nyo ipapapasan yan sa mga hintil? Ay nilinisan sila ng Diyos. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Di ba, ang ganda ng verse na to? Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Bakit ninyo pinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan? Kung tayo nga, na mga Hudyo, yung ating mga ninuno, hindi nila napasan yan. Bakit nyo ipapapasan sa mga hintil? Tingnan natin sa English, sa New King James Version. Tingnan natin. Yung verse na yan, verse 10. Now therefore, why do you test God by putting a yoke on the neck of the disciples which neither our fathers nor we were able to bear? Di ba? So ang ating salvation, ang good news, is not about Jesus plus. It's about Jesus alone. Amen. Tuloy natin sa Tagalog, verse 11. Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng grace ng Diyos. Grace, kagandahang loob ng Panginoon, sus gayon din naman sila. Sa English, tingnan natin sa English yung 11 na yan. But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved.
By the grace of Jesus Christ, we shall be saved. Sabi niya, same manner as they. Same manner as you. If you believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved. Amen. Okay, Tagalogin natin, yung verse 12. Tumahimik ang buong kapulungan, nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinalaysay nila ang mga kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Next. Pagkatapos si Santiago naman ang nagsalita. Kanina si Peter, bago si Apostle Paul, di si James. Pinatunayan talaga to ng mga alagad ng Panginoon. Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Sabi niya, katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan niya. Ayon sa hula ng mga propeta, pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginoon ay hanapin ng ibang tao at ng lahat ng bansang tinatawag ko upang maging akin. Ngayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa nung una. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating ligaligin ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila ng huwag silang kakain ng mga handog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. So yun ang kanilang tinuro. Pero hindi nila pinayagan na yung mga mananampalatayang hintil na tumanggap kay Lord Jesus Christ ay dagdagan pa. Jesus plus the law, the Ten Commandments. Amen? So, tayo ngayon ay tumanggap kay Lord. Kung ikaw ay tumanggap kay Lord, ikaw ay saved. Yun ang kailangan nating i-preach. Yun ang gospel of God's grace. Tingnan niyo po, sa Galatians chapter 2, verse 16, sabi ni Apostle Paul, alam naming ang tao ay pinawawalang sala dahil sa kanilang pananalig kay Kristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Nananalig din kami kay Jesus Christ upang pawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Sapagkat ang tao ay hindi napapawalang sala sa pamamagitan ng pagtalima sa kautusan. Amen po. Kaya, ito pa isang verse sa Titus chapter 3, verse 5. Sabi diyan, once we too were foolish and disobedient, we were misled by others and became slave to many wicked desires and evil pleasures. Our lives were full of evil and envy. We hated others and they hated us. But then God, our Savior, showed us His kindness, His grace and love. Verse 5, He saved us. Niligtas niya kami. Not because of the good things we did, but because of His mercy. He washed away our sins and gave us a new life through the Holy Spirit. Amen. Pinatutunayan ng salita ng Panginoon ni Apostle Paul na talagang ang ating kaligtasan is about the grace of God. Kaya ang book of Galatians at saka yung book of Romans, isinulat ni Apostle Paul yan sa isang reason. Para establish yung grace of God, yung gospel of God's grace. Kaya ang gospel is about the good news. It is specifically refers to what Jesus did for us. It based upon His performance, not our performance. Ano po? Kaya kailangan mawala na tayo doon sa dependency natin sa ating sarili. Na gagawin natin tungkol sa Diyos. Yung paggawa natin para sa Diyos, yun ay bunga na lang ng kanyang pag-ibig sa atin. Kaya nang sinasabi ni Apostle Paul, ang grace ang nagtatangi o ang kaibahan ng lahat ng religion sa buong mundo. Ang religion ay kung ano magagawa mo para sa Diyos, para maligtas ka, self-effort, katulad ng sinabi ko sa inyo, sundin ng kautusan, 10 Commandments para maligtas. Ang problem, hindi natin magagawa yon. We cannot save ourselves. Bakit? Tayo ay likas na makasalanan. True Christianity is the only faith on the face of the earth that has a Savior. Yun po ay ang ating Panginoon Kristo. Dadating ang time, haharap tayo sa judgment day ng Panginoon. Tayong lahat ay haharap. At ang Diyos, at ang maaaring may magtanong sa atin na bakit kita dapat papasukin dito sa langit o sa presensya ko. Alam niyo, yung mga ibang religion, sasabihin nila, ako'y
banal, ako yung nagbibigay sa mahirap, hindi ako gumagawa ng masama, hindi ko ginagawa ito, lagi kong ginagawa ay mabuti sa aking kapwa. Ako ay pumunta pa ako sa Holy City, nagpunta pa ako sa Jerusalem. At yung mga rituals na pinescribe sa Bible, ginagawa ko yan. Ako'y nananalangin 3 times a day. At ako'y nagpa-fasting. Sasabihin ng anghel, di wow. Di ba? However, yung mga born again, true believers of Jesus Christ, sasagutin nila yung the same question ng ibang klase ng sagot. Sasabihin nila, si Lord Jesus Christ ang aking Savior. Ako'y nananalig sa kanyang ginawa, sakripisyo sa krus. Dahil alam ko na hindi ko kayang ligtas ang sarili ko. Kaya ang kaligtasan ko ay base sa kanyang ginawa, hindi sa aking magagawa. Amen po. So yun ang tamang sagot natin. Amen. So for now, dahil yun po yung introduction lang natin sa ating series, introduction lang po yung aking sinare sa inyo about the gospel of God's grace, I want to tell you that today, you can receive good things you don't deserve. Salvation, forgiveness, relationship sa Diyos. Because Jesus Christ took the bad that He didn't deserve. Hindi deserving ng Diyos yung mga tinanggap niyang parusa. Hindi deserving. Pero siya ay pinarusahan na para siyang itunuring na makasalanan. Pero kaninong kasalanan yun? Yun yung kasalanan natin. Amen. 2021 years ago, Jesus took my sin. Jesus took your sins at the cross of Calvary. He absorbed all the judgment and punishment of all our sins and lawless deeds. And then He cried out at the cross, "It is finished." Ibig sabihin nun, fully paid. Bayad ka na. 2021 years ago, binayaran na niya ang sala mo. Ang kailangan mo lang gawin, tanggapin at manampalataya ka sa Panginoong Hesus. Alam niyo po, traditionally, di ba, kapag kamahal na araw, nadidinig natin yung mga preaching about the 7 last words of Jesus Christ. Sino po nakakaalala po ng mga messages na yon? The 7 last words, pag mahal na araw, lagi nyo madidinig yan sa mga churches. Now, how about yung mga words naman ni Jesus Christ after ng kanyang resurrection? Titingnan natin yan. Ano po? Sa John chapter 19 verse 30, doon nagsisimula ang lahat. Sa John chapter 9 verse 30, si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, so when Jesus had received the sour wine, He said, "It is finished." Then bowing His head, He gave up His spirit. Nalagutan siya ng hininga. Pero sinabi ng Panginoon, yung last word niya, "It is finished." Diyan nagsisimula ang lahat sa finished work of Jesus Christ. Now, pagdating sa John chapter 20, after the resurrection of Jesus Christ, Sunday, ang kanyang resurrection, pumunta siya sa room kung saan nandun yung mga alagad. Sa John chapter 20, verse 19, then at the same day, at evening, being at the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for the fear of the Jew, Jesus came, ang Panginoon Kristo ay pumasok sa kanilang room, tumayo sa harapan nila, in the midst of them, and He said to them, "Peace be with you." Pagkatapos, pinakita niya yung kanyang mga butas ng kanyang kamay, pako. Sabi niya, sa 20, when He had said this, He showed them His hands. Ano ibig sabihin nun? Yung peace na yon, na binayaran ng Panginoon Kristo ng kanyang sugat, ng kanyang kamatayan, yun ang resibo ng ating kapanatagan sa harapan ng Diyos. Binayaran niya ang ating sala. Amen po. Pagdating sa John chapter 21, verse 15, ito naman po yung sila ni Apostle Peter, na nirestore ng Panginoon, si Apostle Peter. Sabi niya, so when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of Jonah, do you love me?" Okay. Una, it is finished. Pagkatapos, peace be with you. And then, do you love me more than this? Then sabi ni Peter, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Feed my lambs." Pagdating sa John chapter 21, verse 22, sabi ng Panginoon Kristo, and He said to him, If I will that he remain till I come, what is that to you? Sabi niya, "Follow me." Okay, una,
It is finished. Tapos, peace be with you. Do you love me? Then you follow me. Alam niyo po, sa religion, binabaliktad yan. Sasabihin ng iba, doon nagsisimula sa dulo, yung follow me. Follow God. Sundin mo ang Diyos. Pagkatapos doon sa pangalawang step, mahalin mo siya. Kayo na mga tamad, hindi kayo sumusunod sa Diyos. Hindi nyo mahal ang Panginoon. Mahalin nyo ang Diyos. At magkakaroon lang tayo ng peace if our work is finished. Nagsisimula sila, follow God, love Him, and you will have peace if your work is finished. Parang pagsisika para ikaw matanggap ng Diyos. Samantalang, kay Lord, iba. Nagsisimula ang lahat, it is finished. Bayad ka na sa iyong kasalanan, ito ang resibo. Then bibig sasabihin niya sa iyo, peace be with you. Magkaroon ka ng kapanatagan sa harapan ng Panginoon. Then after that, na mapakita niya sa iyo ang kanyang pag-ibig, tatanungin ka ng Panginoon sa Kristo, do you love me? Ikaw, ano sagot mo? Na matapos bayaran ni Lord Jesus Christ ang sala mo, binayaran niya ang iyong relationship sa Panginoon na makapanumbalik, yung ating dating hiwalay na relationship sa Diyos, makapanumbalik, peace of God. Sabi niya, peace be with you. Tapos tatanungin ka niya, para kanyang liligawan, di ba? Do you love me? Ano sagot natin kay Lord? Di ba, yes, Lord. I love you, Lord. Then sasabihin niya, follow me. Amen. So lahat ay nagsisimula sa ginawa ng ating Panginoon Kristo. Christianity starts with the finished work of Christ. Amen. Hindi sa ating magagawa para sa Kanya. Yung ating gagawin ay bilang tugon na lamang sa ginawa ng ating Panginoon Kristo para sa atin. Amen po. So kung ikaw ay bago lang nakapakinig ngayon, nakapanood ngayon, gusto kong malaman mo na anuman ang iyong pagkatao, anuman ang iyong pinagdaanan, gaano man karami ang ating mga nagawang kasalanan, mahal ka ng Panginoon. Hindi niya gusto na ikaw ay mapahamak. Alam naman ng Diyos. Kilala niya tayo, nung nilikha niya tayo, kilala niya tayo. Sabi nga sa Bible alam niya na tayo alabok. Alam niya na tayo mahina. Alam niya na ikaw ay mahina. Pero siya ay pag-ibig. Hindi niya kalooban na ikaw mapahamak. Kaya ang ginawa ng Panginoon Kristo, inialay niya ang kanyang buhay para bayaran ka sa kasalanan. Matagal ka na niyang binayaran. 2021 years ago, dumaloy na ang kanyang banal na dugo na magpapatawad sa ating kasalanan, sa iyong kasalanan. Ang kailangan mo lang gawin, tanggapin mo siya sa puso mo. Don't try. Sa halip, trust. Magtiwala ka sa Kanya. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Wala akong pakialam kung anong background mo. Alam ng Panginoon yan. Pero sa kabila ng ating mga nagawang pagkakasala, mahal na mahal niya pa rin tayo. Sabi niya doon, it is finished. Bayad ka na. Tanggapin mo yung bayad na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Sabayan mo ako sa panalangin. Sabihin mo, Panginoong Hesus, maraming salamat po. Bagamat kilala mo ako, ay mahal mo ako. Salamat po sa iyong pag-aalay ng iyong buhay para sa akin. Lord Jesus, sa oras pong ito, tinatanggap ko po kayo bilang Panginoon, Hari, tagapagligtas ng buhay ko. Maraming salamat po sa iyong grace. Yung mga bagay na karapat-dapat sa akin, palo, sumpa, impyerno, hindi niyo po ibinigay. Ang binigay niyo po sa akin ay ang aking kailangan. Yun po ay ang kapatawaran ng aking kasalanan. Salamat po, Panginoong Hesus, sa iyong grace sa akin. Tinatanggap ko po kayo bilang Panginoon, tagapagligtas, at Hari ng buhay ko. Salamat po, in Jesus' name. Amen. Amen. Napakabuti ng Panginoon, di po ba? Hindi pa tayo pinapanganak. Yung mga pinanganak, yung mga may edad po ngayon, yung mga tayo na inabot ng panahon na to, noon pa man,
2021 years ago, binayaran na ni Jesus Christ ang kasalanan mo. Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Aanhin ng Diyos ang langit kung wala ka naman doon. Parang gano'n ang sinasabi niya. Aanhin ko ba ang mabuhay sa langit na masaya kung hindi naman kita kasama? Amen. So, magandang gabi pong muli sa inyo lahat. At kayo po'y muling inayayahan ko po mga sumubaybay sa ating pong series ng mensahe ng Panginoon. At naniniwala ako na pag natutunan natin yung gospel of God's grace, magiging mabunga ang ating pong mga ministry. Alam niyo po, marami naman talaga mga tao gusto ng Panginoon. Yun lamang nagpapakilala sa Diyos, ng mga tao nagpipreach tungkol sa Diyos, minsan ang hindi nila maunawaan. Ang tendency, lalo silang lumalayo sa Panginoon kasi nakafocus sila sa sin. No. Ang gospel, ang grace ng Panginoon, nakafocus sa ginawa ng Panginoon Kristo para sa ating lahat. So bago po tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin niyo po ang mga pagpapalang ito. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the Father and the communion of the Holy Spirit be with us all, now and forever. In Jesus' name, amen. Amen.